Ang subo kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Pilipinas, oras natin, 5 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour.
Magandang hapon. Mainit na hapon. Talaga naman. Ngayon pong TGIF, thank God it's Friday. Hapon na po tayo ng Biyernes, ika-10 sa buwan ng Abril. It's April 10, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po inyong lingkod, may binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Ayan, doon po sa mga kababayan natin na humihingi po ng tulong ha. Unahin ko lang, ang public service arm po ng Manila Broadcasting Company dito po sa atin ay ang DZRH Operation Tulong. So ulitin ko lang, doon po sa mga lumalapit sa atin at humihingi ng tulong, sinisikap po naming matugunan ang inyo pong mga pangangailangan. Pero hindi po kami nagpapautang ha. Wala po kaming pautang. Wala po kaming financial cash assistance na alam niyo po yung pinapautang, lalong-lalo na sa mga individual. Marami pong nagpupunta sa amin, sinisikap naming matulungan sa abot na aming makakaya, at yan po ay sa tulong ng ating pong mga regular donor, mga may mabubuting kalooban no, na lumalapit po sa atin. Di po ba? At syempre yung ating mga partners at yung mga nakikinig sa atin na talagang ang lalaki ng puso, busilang ang mga puso para tumulong. So yun po ang ating pong naibabahagi sa lahat po ng mga lumalapit sa atin, lalo na po yung mga may sakit. Grabe, ang dami pong may sakit nating kababayan. Pero syempre, yan po yung nai-refer natin din sa mga concerned government agencies. Pero syempre, kayo naman, nakakalapit na kayo direkta no? Dun sa Malasakit Center, lalo na sa mga ospital, Department of Social Welfare and Development, SWD National, and even ang PCSO, at maging saan pa man na meron pong medical assistance na pwedeng lapitan. Di po ba? So, doon po sa mga lumalapit sa atin, naku, haba ng pila, biglang humaba yung pila. Pero anyway, sa abot na ating makakaya, sinisikap po naming makatugon sa inyo po mga pangangailangan, lalo na po medical. Pinag-uusapan dito mga yung tulong sa pagbili ng gamot, no, na of course, syempre tayo nagpapasalamat again sa napakaraming mga donor natin na may mga gininto ang puso para po makatulong. Yun po. Again ha, so yung ating mga social media page, mga mga official page, doon po kayo maniniwala pagka meron pong mga nag-announce po kami ng mga, alam niyo na, actually dito sa dalawang programa natin, yung DCRH Operation Tulong sa 10 to 11 in the morning at itong Public Service Hour 3 to 4 in the afternoon, malalaman niyo naman ano yung ating mga partnership, mga ginagawang tulong, binababa natin yung ating mga kababayan sa mga barangay, sa ibang mga lugar. Ayan, monitor niyo naman po yan di ba? Lalong-lalo na sa ating mga lolo't lola, nanay, tatay, na lagi po nakatutok sa atin. Ingat po kayo dahil mainit po ang panahon. Puntahan na muna natin ang Pag-asa. Naku po, meron pa rin naman binabantayang tropical storm, no? Hindi pa nakapasok. Oo. Ang international name, Sinlaku. Tama ba? Nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Alamin natin, hingi tayo ng update mula po sa Pag-asa. Nasa linya natin, DOST Pag-asa, Sir Daniel Villamil. Sir Dan, magandang hapon, mainit na hapon. Yes, magandang hapon po, Miss May, at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Latest location natin para kay Bagyong Sinlaku. Kaninang 8 a.m. huling namataan sa layong 2,730 kilometers silangan ng Mindanao. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbugson umaabot ng 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito south-southwestward sa bilis sa 10 kilometers per hour. Wala po itong magiging epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, kaya for Metro Manila and most of the country ngayong araw hanggang sa mga susunod pang mga araw, pagpapatuloy itong mainit at maalinsangang panahon, sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Miss May? Sir Dan, what about yung ating mga heat index? Sa atin sa Metro Manila ngayon, meron na ba kayong naitala? Alamin Opo, so mamayang 6 p.m. pa po natin malalaman yung recorded heat index. No? Pero yung forecast po natin for Metro Manila, posibleng mag-range from 37 to 38. Uy, taas na ha. From 34, 35, tama ba? 37 ngayon. Yes po, 37 to 38 degrees yung ating forecast heat index. Kaya palang init, Sir Dan. Galing ako sa labas, grabe.
Opo. Tagaktak pawis. Anyway, so kaya natin tinatanong yun, Sir Dan. Of course, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga lugar kung saan nasa danger level. Tama po ba? Yung ating mga heat indexes. Siguro, sabi nga natin di ba, Sir Dan, kahit nasa beach ka, medyo iwasan mo pagka tirik na tirik ang araw na nasa gitna ka ng beach. Yes po, tama po, Miss May. So as much as possible, especially Hindi sa ating maganda. mga senior citizen, may mga medical conditions, iwasan po natin yung prolonged outdoor activities kung maaari. Oo, pwede namang mag-swimming after ng katirikan ng araw, Opo, yes po. Pwede din namang mag-night swimming, Sir Dan. Yes po. Oo, kasi yung ibang mga bata, grabe, akala nila ang lalakas nila, but then nakakatakot pa rin yun. Yung mga, kaya ako natatanungin, Sir Dan, may mga nanay daw, dinadala sa beach yung mga anak nilang yung mga teenager. Abay, katirikan ng araw, gusto mag-swimming sa gitna, di syempre pinagbabawalan, So, ikaw nga ang magbigay ng payo dun sa mga kabataan natin na maging sila man dapat nag-iingat kahit na sila yung mga bata pa. Opo. So sa ating mga kababayan, so kahit tulad na sabi po kanina, kahit mga senior citizen, kahit anong edad generally, ay iwasan po natin yung prolonged outdoor activities sa oras ng alas 10 ng umaga hanggang sa alas 3 ng hapon. Kasi ito yung oras na kung saan kadalasan natin na itatala yung matataas na temperatura. Kung hindi man maiwasan yung mga outdoor activities na ito, uminom po tayo ng maraming tubig, stay hydrated po tayo, magdala ng paranggalang sa araw at magsuot po tayo ng loose and light colored clothes para maiwasan yung panganib ng heat stroke. Oo, kasi pataas ang mga temperatura natin, di ba, Sir Dan? Pataas pa rin yan sa mga susunod na araw. Yes po, so usually up until May, up until next month po magtatagal yung mainit na panahon na ito. Okay, maraming salamat, Sir Dan. Thank you Thank so you po, much. and good afternoon, Ma'am May. Magandang hapon, Sir Dan Villamil mula po sa DOST Pag-asa. Ayan, so ingat po tayo may mga mami nagsusubok sa amin, pati si Dr. Cynthia Cuayo-Wico. Yung mga bata daw, lalong-lalo na yung mga mga 14, 15, 16, abay, katirikan daw ng araw, yun, nasa beach. Ingat po. So, ingat-ingat po sa ating mga lolo't lola, mga nanay tatay, kayo din po, mag-ingat at inom po ng tubig para nang sa ganun iwas heat exhaustion, 'di ba? Yung lalong-lalo na yung stroke. Ingat po tayo dyan. Anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo, standby lang dahil tayo po ay maghahatid pa rin ng mga update, mga ganap sa ating paligid. Lalong-lalo na sa panahon na ito na alam naman natin tayo dumadaan sa krisis. At dun po sa ating mga public service, lalong-lalo na yung ating mga partnership. Ayan, mamaya pag-usapan natin dahil meron po tayong bloodletting activity, blood donation drive tomorrow sa pamagitan po ng ating mga partner. Naku, first time yata natin makakapartner ang AKAP, Pasig Federation Incorporated. So mamaya makausap natin sila at yan po ay sa pamamagitan din ng ating kaisa sa DCRH Operation Tulong, ang The Great Lighthouse Foundation Incorporated. So ang mga team po ng Bishop Ruben Abante and of course sina Sir Ruben Tacuban, ayan, makakasama natin at ang ating Voltracom DCRH Operation Tulong Team, lalong-lalo na sina Chairman Danny Detera and of course kaisa natin sina Casin and Luna at ang ating MBD team naghahanda ngayon para po tomorrow. So ang MBD team with Tondo Medical Center, ang ating partner hospital. Ayan, so get ready sa ating MBD team na mangunguna po sa blood donation drive tomorrow. At yan po ay sa pamamagitan ng ating Sir Noli Onchenko, Sir Steve Vasquez, Sir Choi and Ma'am Eileen Velasco and the team of sina tawag nito, makasama natin sina Tita Sally Tumambing, si Liberty Marilustre, ang couple natin si Ka Emmy at Karemo Dumangas, and of course Mary Jean Valencia and Juan Carlo Valencia. So meron tayong dalawang couple tomorrow na makakatuwang sa ating, sana marami po mag-donate, kailangan po natin ng dugo para makatulong tayo. At syempre dun po sa mga nabibigyan po natin ng dugo, syempre tayo po nag-encourage din sa hanay ninyo na baka naman after kayo naman din po ang tumulong sa ating pong mga blood donation drive at merong mga donors sa inyo. Napakahalaga po nun, na 1, 2, 3 na donors from your
your family, dun sa mga natutulungan natin. Punta lang kayo dun sa mga bloodletting activity areas natin. Pwede po kayong mag-donate. So ini-encourage po natin yun. Kasi 'di ba sabi nga natin, lalo na ngayon ang dami pong nangangailangan ng dugo, no? Hindi lang yung mga nasa treatment, of course yung mga emergency din, and yung madalas kasi yun yung mga nanganganak, kaya kailangan din nila ng dugo, at yung iba may mga sakit. So kailangan po nating magsagawa ng mga blood donation drive. Yan po ang sinisikap. Naging advocacy po ng Operation Tulong through our MBD team, ang sisipag nila. Kaya tayo po ay natutuwa, of course our team leader Sir Noli Onchenko, na talaga namang ang coordination. Kaya baka gusto niyo pong magpa-bloodletting, sabihan nyo lang po kami sa DCRH Operation Tulong, at yan po ay aming kinagagalak po namin makiisa kami sa inyo pong bloodletting. It's an advocacy po, even a family pwede pong magpa-bloodletting. Actually meron na tayong mga na-encourage, at sila din po ay mga naging ito yata yung bloodletting natin tomorrow, isa ito sa mga natulungan ng MBD team ng DCRH Operation Tulong. Kaya natutuwa tayo na talaga namang ito yung ating tinututukan sa mga panahon na ito. Though meron din tayong mga initiative para po makatugon din sa mga kahirapan na nangyayari, no? So kahit papano, lalong-lalo na po yung mga chuper natin, no? Mga chuper, mga public utility vehicles, mga jeepney driver, mga tricycle driver, ayan, at lahat ng mga chuper na maaari nating maabot. Ang MBC din po, ang Manila Broadcasting Company, meron din tayong mga pagtugon, kahit papaano makadagdag tayo dun sa hapagkainan ng bawat chuper na ngayon ay talaga namang, lalo na pag nakikita natin mayroong mga umiiyak na chuper na padre de pamilya, 'di ba, na hindi makapag-uwi ng kita ngayon dahil nga po sa taas ng halaga ng gasolina. So pagka ganun di bali po, tayo din po sa DCRH Operation Tulong, kaya dun sa iba na maaari pong tumulong din at mag-share ng kanilang mga blessing, tumugon, pwede naman po kayong makiisa sa DCRH Operation Tulong. Tayo po yung magsama-sama para makatulong. Medyo maluluwag pa ang bulsa. Dami pang pera. Hindi, actually, marami tayong mga donor, lalong-lalo na doon sa mga may sakit natin sa Operation Tulong. Oo, kahit konti lang yung kanilang pera, talaga naman nakakapag-share pa. Tapos napapagsama-sama natin yun, kaya tayo po ay nakakatulong. Kaya doon po sa mga nais na tumulong, ayan, makipag-coordinate po kayo sa amin sa DCRH Operation Tulong, at yan po ay maluwag naming tatanggapin. Pagka meron kayong mga gustong matulungan, ayan, pwede po. Pwede. Lalong-lalo na nandiyan ang ating team Operation Tulong. Talagang masisipag naman po yan, at wala naman po talaga silang talagang nasa puso nila ang tumulong, kaya tayo po ay natutuwa. Okay? So isa din sa mga tinututukan natin, actually ito mapapag-usapan natin to sa DILG, yung simultaneous daytime upland galugad nila, 'di ba? Para daw dun sa kanilang yung kanilang nais na maisatuparan na Safer Cities Initiative ng Department of Interior and Local Government ng DILG. Tayo din naman ay talaga namang sang-ayon dyan. Basta yung anong tawag nito? Yung naayon sa batas, di ba? So para nang sa ganun, magkaroon tayo ng disiplina pare-pareho, kasi lalong-lalo na po kapag ganito na parang kung napapansin natin, may mga crime na nangyayari na naman, parang ito yung mga ang idinadahilan crime of poverty, pero hindi po dapat yun, 'di ba? So tayo ay
dapat pangalagaan natin, lalong-lalo na yung mga magulang, yung inyong mga anak, no? Huwag nyo nang pakalatin sa kalsada sa oras ng gabi na may curfew naman. Totoo naman yun. So tayo po ay nakakapagsalita dahil mayroon ding mga magulang naman, na tayo yung mga nakakakwentuhan at malaking problema nila yung kanilang mga anak. Pero pagka mga minor po yan, kayo pa po ang may jurisdiction yan. So, pwede nyo pong pagsabihan yung inyong mga anak. Pero yung mga mga nasa edad na, iwasan nyo na rin munang pakalat-kalat sa mga kalsada. Lalo na at this oras ng gabi. Itong Oplan Galugad, basta't naayon ito sa batas, ay dapat lang para nang sa ganun na maibalik yung disiplina sa lahat, para meron namang katakutan silbi ng mga pinaggagawang batas, lalo na yung mga ordinansa, di ba, sa bawat local government units, meron naman yan ipatupad para nang sa ganun, di ba? Kasi ang layunin lang naman yan na syempre hindi lamang na tuwing gabi isinasagawa actually daw yung panghuhuli. So kung pupuntahan natin yung Eastern Police District, ayan, kanina para naulinigan ko yung kanilang chief of police, no, sa isa dyan, yung Mandaluyong City. Gusto nilang maipakita sa publiko yung kanilang simultaneous daytime Oplan Galugad, no. Hindi lamang tuwing gabi yan isinasagawa. So daytime meron, kaya nga daytime, so meron na pong mga nahuhuli talaga at nasisita. Pagka po kayo nahuli at nasita, dapat matuto na kayo. 'Di ba? Para nang sa ganun, so sumunod din sa inyo yung mga nasa loob ng bawat pamilya. Ayun, ipinapaalala again, ipinagbabawal po na lumabas yung mga topless, mga walang pang itaas. Kahilig nyo kahit mainit, bawal 'yun, half naked, 'di ba? Tapos bibili ka sa tindahan, tapos matsyempuhan ka. Syempre magmakaawa ka. Sumunod tayo para na sa ganun maayos, no, yung ating pong community. Ang hindi daw dapat gamiting dahilan na mainit yung panahon para maghubad sa labas ng bahay. Di lalo na yung nagiinuman, meron nga tayong mga nakikitang mga barangay, ay naku, ewan ko na lang. Talaga namang sa bawat gabi walang ginawa kundi mag-inuman at mag-videoke. 'Di ba? So pagka ganun po, wag niyo nang kayo pwede kayong manita sa barangay ninyo pagka ganun. Pagsabihan yung mga nasa barangay ninyo. Syempre natutakot din naman yung mga nasa barangay na mga taga-barangay na magsalita. Kayo pa. Dapat lang para nang sa ganun may disiplina, tas iwas din ng krimen, 'di ba? Lalong-lalo ng curfew, dapat may implement 'yun. Tayo sang-ayon dun kasi merong mga lumalapit wala talaga, magmumulta kayo pag kailangan yung magmulta dahil kayo po ay lumapag, di ba? Okay? So, standby lang po ha, sandali lang. Tayo dito ay magpapaalala para nang sa ganun yung mga nakakalimot, di ba? Sa mga panahon na to, dapat medyo magkaisa tayo at sumunod para maging maayos. Dami na nga nating krisis na pinagdadaanan. Tapos wala pa nga naman tayong mga disiplina pagdating sa labas ng bahay, 'di ba? Ayan, okay. Standby lang po ha at babalik tayo. Ang oras po natin 25 minuto makalipas po 3:00 ng hapon. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 34 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ayan, i-acknowledge lang natin yung ating mga naka-duty ngayon sa ating DZRH Operation Tulong Public Service Center, ang Operation Tulong Magdiwang ni Camulong Resede. Parang wala si Camulong, mamaya pa ba? Nandyan na sina Annalisa Bueno at si Bebelis Gonato, no? So nandyan na siya sa Operation Tulong Magdiwang, yung mga naunang naka-duty ngayon. Samantala, puntahan natin si RH27 Noche Kakas muna. Bigyang daan nga muna natin sapagkat yung eroplanong sinasakyan po ng higit 300 na repatriated Filipinos na nandyan na dapat lumapag na sa Ninoy Aquino International Airport mula sa UAE. Ibalita mo yan, Noche. Bay, sakto 3:24 lumapag itong eroplano na sinasakyan ng mga OFWs at yung kanilang dependents dito sa Ninoy Aquino International Airport. Habang naka-rolling na rin itong eroplano papunta dito naman sa may hangar o malapit na dito sa may hangar 2 ng Villamor Air Base dito sa lungsod ng Pasay. Ang mga OFW na Noche? Go ahead, Noche. 142 ito mismo eh. At sa ngayon ay sasalubungin sila ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers, OWA, at DSWD, maging ang Department of Health Secretary Ted Herbosa ay natanaw ko na rin dito habang uminto na yung eroplano. And then, maya-maya konti ay sasalubungan na sila ng mga opisyal. At yung nakaano lang dito mismo yan, mayroong may mga wheelchair din na naka-standby dito para doon naman sa mga OFW na nahihirapang maglakad dahil medyo may kalayuan din ng konti mula dito sa pagbabaan ng yung mga nakikita natin, yan na ba yung mga unang bugso ng bahagi ng 300, tama ba, Noche? Ito na yung hindi pa mismo, hindi yan. Kanina yan sa Terminal 3. Hindi pa nakababa ng eroplano. Ayan pa lang, oo, yung nakita nating eroplano. Okay. Kanina yan, yung nasa Terminal 3 yan, mga 135 naman doon. Mga OFWs din na sinalubong din. So eto, 300, 300. Yung makikita mo dyan, merong eroplano dyan na nagtataxi. Yun na yun. Ayan, oo, nakita natin. Puminto na dito mismo, dito sa may hangar 2 ng Villamor Air Base.
habang yung mga opisyal ng pamahalaan ng iba't ibang ahensya ay pumunta na, lumapit na dito sa aeroplano. And then dito naman sa may hangar 2 mismo, meron ditong parang karaban na rin ito sa mga OFW, alagang OWA, serbisyong may puso. Yan, yung karaban ito na nandito, nakalatag, Luzon, Visayas at Mindanao. Dito naman sila i-assess ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kung ano yung mga kinakailangan pang dokumento. Meron din dito mag-assess ng mga taga-Bureau of Immigration, DMW, OWA, DOH, DSWD, at iba pang ahensya na. Nache? Yes, Nawala ka. Okay, go ahead. Sige. Meron din dito mismo mga naka-install sa mga mga upuan dito sa may hangar 2 na mag-a-assess sa mga DM dahil mga overseas sa Filipino workers. Meron dito yung Bureau of Immigration, DMW, OWA, and then DSWD, at yung Luzon, Visayas, Mindanao ito at Metro Manila na mag-a-assess sa kanila kung ano yung kanilang pangangailangan bago sila dadalhin sa mga accommodation at maghintay kung kailan sila uuwi sa kanilang probinsya. Mamaya mismo magbabalik tayo kaugnay nga dito sa pagdating, paglapag ng eroplanong sinasakyan ng mga 342 OFWs at kanilang mga dependents mula sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Aris 27, notika ka sa DCRH, una sa Pinas, sa Pino. Maraming salamat, RH27 Noche. Kasantabayan na natin ang detalye pa, update ng pagbaba ng 300 repatriated Filipinos galing po ng gitnang silangan. Oras natin mga kaibigan, 39 na minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. Ayan, so puntahan na natin yung ating, batiin lang natin si Edga mula daw sa California. Nakatutok sa atin, ayan, sina Anthony Abrenica, ayan, thank you. Margarita Guevara, magandang hapon din po. Happy weekend from Pampanga. Azor, Aled, hindi ko maano. Magandang hapon. Sina ka Jerry, ka Arman, Sumagaysay, Arman Castaneda. Ayan, mga nakatutok sa atin. Sina Jackie Sanchez, nasa Bulacan si Yumi. Ayan, si Cecil ng ating Pagaran. Ayan, nandyan na si Queenie. Ayan, si Maylene Recto, magandang hapon, good afternoon. At si Romel Livid. Ayan, mapagpalang Biyernes na rin sa iyo and happy weekend. And then Susana Ching, ayan, buenas tardes. Ayan, from Zamboanga City. Puntahan natin ang president ng AKAP Pasig at tayo makipagkwentuhan nga. So, ang ating partner with the Great Lighthouse o the Lighthouse, Great Lighthouse Foundation, ang president po ng AKAP Federation Pasig, no? Ating makasama ngayon si Sir Leonardo Glodo. Sir Leonard. Sir Leonard, magandang hapon. Good afternoon po. Magandang hapon po, Ma'am May. Oo. Kumusta? Nako, ready na ba tayo sa blood donation drive bukas na gagawin? Of course, in partnership ng the Great Lighthouse Foundation at kayo po mismo. Yes po, Ma'am. Kami po ay handang-handa na po para bukas sa ating pangalawang taon po ng ating bloodletting activity. Partners po ang ating the Great Lighthouse Foundation sa ating paunguna po ng ating ni Sir Rene Tacuban. Ay handang-handa na po kami para bukas sa gagawin natin bloodletting po. Oo. Una muna, tanungin nga muna natin, Sir Leonard, Tama ba, Leonard, ang iyong nickname? Leonard. Leo. Sir Leo, ayan. So, paano ba paano nagsimula? Anong naging inspirasyon ninyo para inyo pong ituloy-tuloy na yung ating blood donation drive sa AKAP? No, di po ba? Ano ba ang samahan ng AKAP Pasig Federation Incorporated? Una po ay ipapakilala ko po muna ang aming federation, ng aming AKAP. Abot kamay ng mga may kapansanan ang pag-unlad ng Pasigueño. Ito po ay nabuo po noong taong 2013. Yan. So,
Bali kami po ay isang kasamahan po ng mga person with a disability na binubuo po sa lungsod ng Pasig. Ang aming layunin po ay makatulong sa ating mga kapwa PWD na nangangailangan po ng mga tulong ng mga katulad po ng mga ganitong bloodletting, ng mga assistive device, katulad po ng mga wheelchair, ayan, at marami pa pong iba. Oho. So abot kamay ng mga may kapansanan ng pagunlad ng Pasigueño. Ang ganda. So yung organization ninyo madalas ay nakakasama na po kayo ng DCRH Operation Tulong dun sa mga medical mission na ang laging kasama ay ang Great Lighthouse Foundation, ano? Tama, Sir Leo? Oo. Talagang kami po sa AKA Pasig PWD ay talagang napaka-blessed po namin na naging kasama po namin ang The Great Lighthouse Foundation. Dahil kung di naman po dahil sa kanila, hindi rin po namin maitsakakatuparan po yung mga ganitong proyekto. Dahil katulad po ng The Great Lighthouse, kasama po ang God is Able, ay nagbibigay po sila ng mga libreng modified wheelchair, basic wheelchair, mga saklay, tungkod, na talagang hindi po biro ang presyo at hindi po kakayanin ng isang PWD na bumili po ng mga ganitong ganda quality po ng mga wheelchair. Tama po. At natutuwa kami dahil kayo mismo ay ano po naging inspirasyon ninyo na maging adhikain nyo na rin or advocacy ang blood donation, ano? Kasi nakakatuwa, napakahirap po na adhikain talaga na i-sustain yung mga blood donation drive. Pero kayo po, kasabay ng selebrasyon ninyo ng inyong I think 13th anniversary ng AKAP, ano po? Ito bukas mukhang first partnership natin ito under of course sa atin sa DCRH Operation Tulong. Siyempre po, ang aming naging inspiration dito, aming po ay siyempre yung ating mga kasamang mga person with disability na minsan po talaga nangangailangan sila ng dugo. Pagka merong, hindi man po sila mismo ang nangangailangan, pero kasama po na kapamilya ay kailangan po ng dugo, ay at least sa ganitong pagkakataon po, makatulong po tayo sa kanila. Pag sila po ay lumapit at kailangan po nila ng dugo po. Oo. Gaano ba kalawak ang ang AKAP, ano? Diyan sa Pasig, ang mga Pasigueño of course. Dami nyo na rin mga naging programa eh. Bali ngayon po ma'am, ngayon po ang aming samahan na lang po ngayon ay ang natitira na lang po sa amin ay 21 po na barangay po. Dati po 30. Ngayon 21 na barangay na lang po kami. Kada isang barangay po may mga member po sila na umaabot din po ng 1,000 po ang member. Ay dami, ano? Oo. Kaya nga sabi natin natutuwa kami sa DCRH Operation Tulong. Unang-una salamat po dahil may isa na namang partnership na nabuo para po sa ating noble advocacy nga na tayo makaipon po ng dugo, lalong-lalo na para din sa hanay po ninyo. So paano nyo po ito pinaghandaan, lalong-lalo na bukas, siguro saan natin ito gaganapin, Sir Leo? Siyempre po, ito po pinaghandaan po namin to siguro actually nung pinag-usapan na po namin to ng The Great Lighthouse nung last year nung January, nagtuloy-tuloy po kami. Yung mga nakaraang linggo po, meron po kami mga group chat, mga presidente po ng bawat barangay, ay nag-announce po ako na maghanap po sila ng mga blood donors, kahit po yung kanilang mga kapamilya, kaibigan. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil kahit paano po, may mga tumugon po na gustong mag-donate po ng dugo para bukas. Kaya nga, siguro na samantalahin mo na rin mo ng pagkakataon, Sir Leo, na mag-invite kasi ito pwede lahat, di ba? Walk-in. Baka marami nakikinig sa atin ngayon sa Pasig. Punta lang sila dun sa area saan gaganapin. Okay po. Siyempre po, lahat kami po ay nag-i-invite at nag-aanyaya po sa may mga kabutihang loob na gusto makatulong kahit sa simpleng paraan po ng pagdodonate po ng dugo ay makatulong po tayo sa ating kapwa. Kaya inaanyayahan po namin kayo bukas dito po sa may barangay Palateo
sa The Great Lighthouse Church. Malapit po yan sa kanto po ng East Santos, Pasig City po. Sana po makapunta po kayo para po tayo ay magsama-sama at maging bayani po bukas sa pag-donate po ng dugo. Yun po. Oo. At syempre, paghandaan nila, Sir Leo, dahil merong mga